Ano po ang inyong nakikita, Chairman, na epekto kung magdesisyong ipagpaliban na muna ang eleksyon? Kung may pagpapaliban po, Ma'am Corina, una, yung from the legal point of view, mariresolve yung mga legal issue, mahihintay yung motion for reconsideration na nasa Korte Suprema at madidistribute yung 7. Pero from another point of view naman, yun naman po, Ma'am Corina, na pagpapaliban ay gagastos po tayo ng dagdag na gasto sapagkat yung pong Bangsamoro parliamentary election ay kasabay ng 2025 national and local election. So dahil dyan ay matipid po tayo, hindi po tayo magdadagdag ng gastos. Maliban na lang sa pag-iimprenta ng dagdag na balota. Parehas po ang teachers, parehas sa mga machines na gagamitin at parehas ang bilang ng mga presinto rin na gagamitin natin. Subalit kung ipagpapaliban po yan, kapag po automated election, Ma'am Corina, more or less, ang kakailanganin natin ay 3 bilyon piso. Wow. At kapag naman po manual na election, ay 1 bilyong piso, Ma'am Corina, ang kailangan po natin gastusin. So 3 bilyong pisong dagdag na gastos kung ipagpapaliban. Pero meron po ba tayong iniisip na banta sa peace and order kung sakaling ipagpaliban ito? Sa kasalukuyan po, wala naman po nakikita ang Commission on Elections. Alam niyo po, Ma'am Corina, dahil nga po tinuloy namin ang filing ng Certificates of Candidacy na nangyayari November 4 hanggang November 9, medyo maganda po yung nagiging filing, maayos, matahimik, wala pong kahit na anong kaguluhan. At sa kasalukuyan, kulang-kulang na po na 100 ang nag-file at nagsabing may intention sila na tumakbo as miyembro ng parlamento at may mga nag-file na rin po ng mga regional political parties para naman po doon sa representasyon sa parlamento rin.